Sa kabila ng usapin sa radiation leak na nangyari dyan sa Japan, alam niyo ba na hindi lang dyan makukuha ang radiation? In fact, maging sa kalikasan at sa lahat ng ating ginagamit na bagay sa bahay, meron. Oo, it's all around us actually. Hindi lang natin nahalata at hindi lamang masama ang epekto ng radiation dahil source of energy din ito. At ang epekto sa tao, depende rin sa level ng paggamit ng radiation. Kaya alamin natin yan, panoorin po natin ito. Isa sa mga pinakadelikadong trahedyang maaring maganap ay ang radiation leak na kasalukuyang nagbabanta sa kaligtasan ng Japan. Pero dapat nating malaman na hindi lang naman sa mga nuclear plant nanggagaling ang radiation dahil ito'y natural na sa kalikasan at sa mga bagay na gamit natin sa pang-araw-araw na buhay. Dapat din nating malaman na ang maximum level ng radiation na kayang tanggapin ng katawan ay 100,000 microsievert lamang. Sa mga appliance na nagtataglay ng radiation katulad ng TV, cellphone, radyo, computer at microwave oven, ang cellphone at radyo ang may pareho at pinakamababang amount ng radiation level. Ang microwave oven naman ang may pinakamataas. Ang radiation ay hindi masama. Sa katunayan, ginagamit ito sa pang-medical na pamamaraan tulad na lang sa X-ray na may 6,900 microsievert. Ang chemotherapy na panlaban sa cancer ay ginagamitan din ng radiation na makatutulong para gumaling ang nasabing karamdaman. Maging ang kalikasan ay may ini-emit na radiation na nasa 2 to 3 sievert. Halimbawa, ang pagpapabilid sa araw. Maging ang paglanghap ng hangin na may radiation exposure level na 1.26 microsievert. Ang space at pagkain, 0.39 at 0.29 microsievert ang radiation exposure natin dito. Ang radiation ay source of energy at pagdating sa ating kalusugan, ito ay may good side at bad side. At ito ay nakabase sa quantity ng radiation level. Samantala, bilang paghahanda naman po sa oras na magkaroon ng radiation leak sa bansa, nagsasagawa ngayon ng drill ang Philippine Coast Guard. At naroon pa rin po si Kumaring Susan. Susan, ano nang update? Yes, Connie, itong gagawin nilang radiation drill, hindi naman daw ito para takutin o magpanik ang ating mga kababayan. Pero mas maganda na raw yung handa tayo. So, mamaya po ipapakita namin sa inyo kung ano yung mga dapat na meron tayo, in case magkaroon po ng radiation dito sa ating bansa. Bunsod na nangyari ng tsunami at lindol dyan po sa bansa Japan. Ito po yung nakikita natin, ilan lamang sa mga gamit. Mamaya, i-explain ho natin kung ano ang kahalaga ng mga ito, kung bakit meron tayo dito dapat na naka-ready sa lahat ng oras. Ayan, hindi ho yan pananakot, hindi para magpanik ang ating mga kababayan, pero para ho sila ay mas maging handa. Ito yung ilan lamang naka-sealed pa itong mga gamit na ito. Ito nakikita nyo, gas mask. Bakit ba ho importante ito? Bakit importante naman mga two-way radio silang nakahanda rito? At ilan pa sa mga survival kits gaya ng mga manual, mga libro in case magkaroon po ng radiation. So mamaya ipapaliwanag ho natin lahat, isa-isa yan, gaano ho ka-importante yan para tayo ay makasurvive sa pagkakataong magkaroon ng radiation. Inuulit ho namin, hindi para magpanik o i-alarm ang ating mga kababayan, kundi magkaroon ng sapat na kaalaman at kahandaan sakaling magkaroon po ng radioactive chemical dito po sa ating bansa. So lahat ng yan mamaya sa pagbabalik pa rin po namin mula rito sa Philippine Coast Guard. Back to studio po tayo. Ayan. Ito man, Lynn. Oo nga, well, actually, alam mo, Liz. Bukas nga po ay magaganap pa isang phenomenon na tinatawag na perigee o mas kilala sa tawag na supermoon phenomenon. Ito po ang paglapit ng buwan sa mundo. Yes, at marami pa rin po ang nagpapakalat sa internet na ito raw ang dahilan ng malakas na pagtama ng tsunami sa Japan. Pero bago pa man po kayo mga alamin muna natin ang totoo tungkol dito. Narito po ang report. Ngayong March 19, magaganap ang supermoon. Ito'y natural phenomenon na kung saan pinakamalapit ang buwan sa mundo. Sa pangyayaring ito, makikita natin ang malaking full moon. Dahil sa hindi perpektong bilog na hugis ng axis ng buwan na umiikot sa ating mundo, sa mangyayaring supermoon ay magiging 356,576 kilometers na lang ang ilalayo ng buwan mula sa average ito na 382,900 kilometers. Hindi parating yun ang orbit niya. Nagbavari ng konti. So, 18 years bago makabalik doon. Kaya, yun ang tinatawag natin lunar cycle. Bagamat ito ay isang natural phenomenon, may mga taong nag-uugnay nito sa masamang pwedeng mangyari sa mundo. Tulad na lang sa naganap na lindol at tsunami sa Japan. Maaari raw na ito'y maulit pa.
Pero ayon sa Department of Science and Technology, hindi ito dapat paniwalaan. Habang lumalapit yung moon sa atin, ibig sabihin lumalakas din yung gravitational attraction nila. So ang apektado rito yung tides natin. So yung high tides natin ay medyo tataas ng konti. Ganun. Pero yung sa nire-relate nila doon sa mga nangyayaring hindi maganda, wala namang relation doon sa lunar palagay ko. Muling masasaksihan ang supermoon na may kahalintulad na distansya sa taong 2029. Ang mga unang balita sa umagang ito. 58 Pilipino na sinundo mula sa Fukushima, Japan. Ligtas lang nakarating sa Tokyo. Hindi bababa sa 26 na pasahero mula Japan. Nakitaan ang mild radiation contamination sa Taiwan.